Paano tayo mababautismuhan ng Espiritu Santo? Ang Panginoong Hesus ang tinutukoy ni Juan Bautista na darating kasunod niya na magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang siyang selyo o tatak sa iyo ng Diyos na ligtas ka na. Kaya nga hanggat hindi ka pa ipinapanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam nating ang pagbabautismo sa tubig ay sumisimbolo sa pagtalikod ng isang tao sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang pagbabautismo sa mga sanggol ay walang kabuluhan dahil wala pa silang muwang at wala pang kasalanang dapat talikuran. Wala po sa Biblia na kayang alisin ng bautismo sa sanggol ang ating original sin. Ito ay tradisyon lamang ng simbahang Katoliko. At para lamang masunod ang kanilang mga tradisyon ay pinapawalang bisa nila ang mga utos ng Diyos. Kaya mabautismuhan ka man ng tubig ay baliwala pa rin ito kung patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. Dahil ang ibig sabihin ito ay nabubuhay ka pa rin sa laman at hindi ka pa naipapanganak muli sa Espiritu. Dahil sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nailibing kasama ni Kristo at muli rin tayong nabuhay na kasama niya dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. At ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Wala pong kaso kung kayo ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo dahil silang tatlo ay iisa. Sa katunayan, matapos mabautismuhan ang Panginoong Hesus ay nabuksan ng langit at ang Espiritu ng Diyos ay bumabang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. At ang isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Sa pangyayaring ito ay makikita natin ng malinaw ang Godhead. Ang Diyos Ama ay nagsalita mula sa langit at ang Espiritu Santo ay nanahan sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. At minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Ang Panginoong Hesus mismo ay hindi nagbautismo ng mga tao sa tubig dahil ang kanyang bautismo ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nang maunawaan ito ni Pablo, ay ito ang kanyang sinabi sa mga Kristiyanong taga-Korinto na nag-aaway-away. "Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismuhan sa aking pangalan. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estepanas. Maliban sa kanila'y wala na ako natatandaang binautismuhan ko. Sapagkat isinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita at hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtalumpati at karunungan ng tao. Ngunit alam mo bang pwede ka mabautismuhan ng Espiritu Santo kahit hindi ka pa nababautismuhan sa tubig?" Sa mga gawa, chapter 10, ipinangaral ni Pedro ang ebanghelyo ni Kristo sa sambayanan ni Cornelio na isang hentil. At habang nagsasalita pa si Pedro, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. At saka pa lamang sila binautismuhan ni Pedro sa tubig. Ika nga ni Pedro, "Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ang unang tanda na nasa iyo na ang banal na Espiritu ay ang pagkakaroon ng struggle sa pagitan ng iyong makalaman na mga hangarin at ng banal na Espiritu hanggang sa ganap ka ng lumakad sa Espiritu at ipanganak muli bilang isang bagong taong makadiyos. Ang Espiritu ay pinagkaloob sa atin ni Kristo at habang ang Espiritu ay nananatili sa atin, hindi natin kakailanganing turuan pa ng iba dahil ang Espiritu ang nagtuturo sa atin tungkol sa lahat ng bagay at lahat ng itinuturo niya ay totoo. Kaya isa pang palatandaan na nasa iyo na ang banal na Espiritu ay mayroon ka ng patnubay sa pag-aaral ng salita ng Diyos kahit walang ibang taong nagtuturo sa iyo. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Ang ilan sa atin ay napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba na may pinagkalooban ng kaalaman. Ang Espiritu rin ang nagkakaloob ng pananampalataya sa Diyos at sa iba ay ang kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban din ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa iba na may kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At sa iba, ang kakayahang kumilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkakalooban din ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika gaya ng nangyari noong araw ng Pentecost. At sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. At bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin natin sa kapakinabangan ng lahat.
ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa atin. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang nagdilingkod ay dapat maglingkod, gamit ang lakas na kaloob sa kanya ng Diyos, upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Dati po akong atheist, ngunit sa isang iglap ay binago ng Diyos ang aking buhay at binigyan ako ng kaloob na pananampalataya. Kaya habang buhay kong pupurihin ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa akin. Kapag ang banal na espiritu ay nasa iyo na, ay paniguradong magiging katulad ka ng isang punong may mabuting bunga. Dahil ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. At ito ang pagpapatunay kung ano ang katanggap-tanggap sa Panginoon. At bilang ang isa sa mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, ang isang tunay na Kristiyano ay may pag-ibig sa kanyang kapwa na nangangailangan. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya bibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? At iyon ang dahilan kung bakit patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ika nga ni Apostol Pablo, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tandaan, hindi natin maaaring tuyain ang Diyos, kaya't kung ang sino man ay nag-aangkin na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi ito nakikita sa kanyang mga gawa, siya ay tulad ng isang punong walang mabuting bunga at ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Iyon ang dahilan kung bakit hindi lahat ng tumatawag kay Jesus bilang Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. At kalooban niya na tayo ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Hindi upang maging tagapakinig lamang na pagkatapos makarinig ay madali ang nakakalimot. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, siya ang pumili sa atin. Hinirang niya tayo upang tayo'y humayo at magbunga at manatili ang ating bunga. At para maging malinaw sa lahat, hindi po requirement para sa kaligtasan ang mga mabubuting gawa. Sa halip, ang mga mabubuting gawa ay patunay lamang na tayo ay ligtas na. Dahil hindi naman tayo mamumunga ng mabuti, kundi dahil sa banal na espiritu. At kung hindi dahil kay Kristo, ay wala naman tayong magagawa. Dahil ang nagbubunga lamang ng sagana ay yaong mga nananatili sa Kanya. Kaya walang sino man sa atin ang maaaring magmalaki sa ating mga gawa, sapagkat ang kaligtasan ay hindi mula sa ating mga sarili. Ito'y dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Dahil maging ang mga demonyo ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kaya nga, mga minamahal, pag sumikapan nyo maging ganap ang inyong kaligtasan, nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga ninyong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Salamat po sa panonood at God bless you.